it's your Mama Sam para sa ating chika update ngayong gabi. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Pambato natin sa Mr. and Miss Supranational. Excited ka na ba? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na mga mamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Mr. and Miss Supranational tayo ngayon. Dapat ma-excite ka dahil papalapit na ang kanilang laban sa Mr. and Miss Supranational. At grabe na ang preparasyon ng dalawang kandidata at kandidato natin na lalahok dito. So unahin natin syempre ang pambato natin sa Mr. Supranational na si Felipe Marisigan, na talaga naman ngayong palang na-excite ako dahil nararamdaman ko malakas ang Team Philippines ngayon sa Mr. and Miss Supranational. So talagang nandoon ako sa part na parang looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita at mararating ng pambato natin dyan. Doon ako na-excite dahil alam ko na may laban naman talaga sila. Di ba? Ang ating Mr. Supranational na si Felipe ay naghahanda na siya ngayon ng todo-todo. Napanood ko nga nung nakaraang araw o kahapon itong paghahanda niyang training na ginagawa para sa kanyang laban sa Supranational. So, ang nagtitraining sa kanya si Kenneth Cabungcal, kung saan tinuturuan siya kung paano maglakad, paano ba magpo-pose, di ba? So, yon. So, swerte ni Kenneth, sana ako na lang nagturo. Charot! At ayun, so medyo hard yung training nila, pero nandoon ako for the Philippines kasi yan, kaya ganyan, di ba? So, alam naman natin ng mga pambato natin, laging ginagawa nila yung best talaga nila. And then, Kenneth Cabungcal may experience na at naging fourth runner-up nga, syempre, dito sa Mr. Supranational noong nakaraang taon. Natural, ibigay niya yung experience niya naman dito kay Felipe. And congratulations dahil napakabuti ni Kenneth Cabungcal. Isa na siya talaga sa mga sincere na nagtuturo para sa mga magiging kandidato natin dito sa Supranational. And then, ayun. So, parang feeling ko malaki naman yung chance natin na makuha ang titulong Mr. Supranational. Nakikita nyo bang may laban ba si Felipe? Gusto ko yung kagwapuhan niya. Pinoy na Pinoy yung dating. Gusto ko yung kulay, moreno. Gusto ko yung nakikita ko sa kanyang height. Diba? Parang grabe, ang yummy, ang tender, ang juicy, charot. So yun talaga yung nakikita ko sa kanya, yung kagwapuhan niya. In fairness, Pinoy na Pinoy yung dating. At maganda yung tindig. Sabi ko nga, ang madalas kasing hinahanap nila, gusto nila maalam modelo ang dating. And then, eto, nakikita natin na super model talaga yung dating ng ating pambato because of the height, di ba? Akala ko nga magiging manhunt to yun pala hindi. Magiging supranational pala siya. And then, sabing ganon, nako medyo may hihirapan daw kasi daw ang lakas din daw ng Thailand. Oo naman. And then, marami pang mga kandidato na pwedeng mag-penetrate ng bonggang-bongga. But siguro magtiwala tayo sa pambato natin kay Felipe. Si Felipe kasi, ang chance niya dito, syempre yung height. Number one. Kakaibang Pinoy, di ba? So, parang first time pa lang natin magpapadala ng ganito katangkad talaga. Tapos yung kulay, alam mo yon. So kung Philippine talaga ang nire-represent mo, talagang kita mo talaga sa kanya yung pagka-Pinoy. Tapos ang charming ng mukha, yung charm ng mukha niya, medyo may pagka, alam mo yon, yung bihira yung ganitong kagwapuhan na Pinoy na parang, alam mo yun, ang lakas nung dating, ang lakas nung sex appeal na tinatawag, di ba? So yan, doon ako kinikilig sa kanya. And then, ayun, so tingnan natin kung ano yung ipapakita niyang laban. For sure naman na nasa puso naman neto yung kanyang magiging laban. So walang pressure, kumbaga parang kung mananalo, kung hindi naman,
wala tayong magagawa. Pero syempre doon tayo sa sana manalo kasi hindi pa tayo nananalo ng Mr. Supranational. Nung nakaraang taon, di ba, parang nag-hope nga tayo but naging fourth runner-up. So ngayon tingnan natin. Ngayon pa lang nakikita ko, malakas sa top 5 si Philippines. Parang kaya niyang mag-top 5. And then, looking forward na lang ako na sana yung mga gagamitin niya materials dito sa competition ay mag-work ng bonggang-bongga para sa laban niya sa Mr. International. At sana talaga preparan ng maayos, di ba? So, bakit naman hindi? Kaya niya yan, di ba? And then, ayun, let's see kung ano nga ba ang mangyayari sa pambato natin dito sa supranational. Pero ikaw ba, nakikita mo, kaya na ito mag-penetrate ng bonggang-bongga. Si Mr. Thailand, ang isa sa mga nakikita ko na medyo malakas din ngayon. Kung wala to si Thailand, parang feeling ko, sure na ako dito kay Philippines. But tignan natin, between Thailand and Philippines, kung sino nga ba sa kanila ang magpupukpukan na makakarating talaga at makakasungkit ng titulong Mr. Supranational ngayong taon na to. So, ako, para sa akin, syempre, side ako, Philippines ako. So yon, no matter what happened, Philippines ako. So, yon. Kasi may ibubuga naman, maganda yung katawan, di ba? So, matangkad din. Yes, maganda yung katawan ni Thailand, pero maganda din yung katawan ni Philippines. At yummy, di ba? Yummy din si Thailand. Bahala na. Basta, kahit sino na lang sa kanila. Basta ako, sana makuha ni Felipe ang titulo. At abangan ninyo yun kasi aalis na siya sa next week ba? Oho. At magsisimula na ang competition nila dyan. So, supportahan natin si Felipe. And then, bukod kay Felipe, aabangan din natin ang magiging laban ng ating pambato na si Katrina Ligado. This is it, guys. Oh my gosh. Si Katrina Ligado, to be honest, nakikita ko na malaki yung chance talaga niya dahil yung ganda niya, bukod dun sa ganda, Pinay na Pinay. Yung kulay, di ba? Yung height, So, hindi masyado katangkada si Katrina Ligado, pero alam mo yun na parang kung Pinay beauty talaga yung hinahanap mo, eto yon, matagal na tayong hindi nagpapadala ng ganitong beauty, puro mistisa, sunod-sunod ang napapadala natin, pero ngayon, parang after ng Mucha Datol, di ba? Ito na yon. So talagang nagpadala tayo ng isang magandang Pinay beauty queen dito sa supranational. Katrina Ligado, balita ko, gustong-gusto daw to ng organization, pero syempre hindi tayo pwede mag-relay doon. Hindi pwede na parang, sige, gusto naman siya, mananalo na yan. Hindi. Kailangan pagtrabahuhan, kailangan paghirapan. At nakikita ko naman na pagtatrabahuhan at paghihirapan to ng bonggang-bongga ni Katrina Ligado. Yes! Naniniwala ako na magpe-penetrate dyan. Ngayon palang grabe na yung paghahanda niya. So, talagang iniban niya na talaga yung pasarela niya. Ito talaga yung nirereklamo ko noon pa sa kanya. Sabi ko nga, sana naman baguhin yung pasarela. Paano naman kasi, Diyos ko, parang kamusta naman yung duck walk na yun, di ba? So, parang nung 80s na gaganong-ganon. Anyway, so ngayon iba na. Sobrang nakita ko din yung training niya. Sobrang winner. Sobrang, my gosh, maloloka ka. Dahil ang ganda ng transformation niya. So, yan. And then, of course, looking forward din ako sa mga gagamitin niyang wardrobe. Alam naman natin dito sa Miss Supranational, di ba? Ang parang model-model din yung dating. So yun. Hindi naman daw mukhang model si but mukha siyang beauty queen. Di ba? So yung ganda, maganda. Sabi ganun, dapat daw katakutan din natin si Thailand. Hindi. Hindi ako natatakot sa kanya. May tangkad lang siya, pero parang feeling ko, bongga pa rin si Katrina Ligado. So si Katrina Ligado kayang title talaga dito. Sabing gano'n, mahina naman daw yung communication skills ni Katrina Ligado. Akala mo lang yun. Walang gano'n, mga Mars. Walang gano'n. Kumbaga parang siguro magtiwala tayo sa preparasyon niya. Mahigit 1 taon niya itong pinaghandaan. So, I hope na sana mag-penetrate. And then, ito na nga yung botohan nila. Diyos ko naman, bumoto naman kayo para sa kandidata natin kasi kailangan niya ng suporta. Di ba? And then, ayun. So, naniniwala ako na papalo to ng bonggang-bongga dito sa kompetisyon ng Miss Supranational. Ngayon pala nakikita ko na nararamdaman ko na tayo ang mananalo dito. Hindi ko alam kung ba't may vibes akong ganon.
sa Miss Supranational, malaki yung kumpiyansa ko na makukuha to ni Katrina Ligado. Sa Mr. Supranational, dahil nga tulad na sinabi ko, si Thailand nandiyan dyan, so baka mag-runners up tayo. Pero kung suswertehin naman si Felipe, baka mag-title na tayo. So, dalawa sila na masasabi ko na parang wow, 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 wow. Bongga. 'Di ba? So, yun. So, looking forward ako kung anong magiging eksena, kung anong magiging ganap, kung paano papalo, at higit sa lahat, kung ano nga ba ang ipapakita ng Team Philippines ngayon dito sa Supranational. Pero syempre, ang pakiusap ko sa inyong lahat ay ipag-pray natin sila. Kumbaga, para sana ay ibigay natin yung best na suporta kay Katrina Ligado at saka kay Felipe Marisigan sa magiging laban nila dito sa Mr. and Miss Supranational this year. So, yan! Malapit na guys, ilang tulong na lang mag-start na yung pageant nila. Pero ikaw ang tatanungin ko, anong tingin mo sa magiging chance na laban ni Katrina Ligado at saka ni Felipe dito sa Mr. and Miss Supranational? Tingin mo kaya nga ba ng Team Philippines na makuha ang titulong ito ngayong taon na to? So please comment below para at least malawan ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko, sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.